Ipatuon ka sa iyang tinuha nga mo apil ta sa iyang Diyos tao na pagkinabuhi. Ikan sa natural na ito na pagkinabuhi, i-disciple ta sa Ginoo. Pag-iyon ta, tunan na ito sa atong magtutulong kung sa ning mga magtutoo. Ingon na mga inunan. Natural ka na tao, pero tungod sa Iglesyanong pagkinabuhi, ang daw nato nga paglisod kaya sa Ginoo, madala tagikan sa natural na pagkinabuhi ngadto sa Dios tao na pagkinabuhi. Unay tumong aning mga tinunan. Kadua, of course, kaning magtotoo. As believers, natari nito ta sa tanan. So man, nadawat nato gihuman sa Ginoo, alam nato. Nadawat ta sa Dios ng kinabuhi, sa walay katapusan kinabuhi, naangay ni mo tubo din nato. Ikatulo, mga balaan. Klaro gina, no? Walang nisulod ang kinabuhi sa Ginoo na walay katapusan, uban pa sa iyang kinabuhi ang balaan niyang kinaiya. Tanang kinabuhi, nagi na siya'y uluhanong kinaiya. May ka kinabuhi sa iro, siya may uluhanong kinaiya. Paghol! Kinabuhi sa langka, kung siya may uluhanong kinaiya, ang kinabuhi, ulupan! Kita po mga Kristohanon, ang uluhanong kinaya sa Diyos ng kinabuhi, balaan na kinabuhi. Inanay tang ginabalin sa kumon nato na pagkatao, ngadto sa dili kumon na kinaiya, balaan na kinaiya. O na meaning ani mga ngalan, nagihatag sa bagong tubon din nato. Pero makaamgot ta sa itong baluganan, mga tao ta nga, saman, tinunan! Ganto sa Diyos tao na pagkinabuhi. Magtutuo ta, mutawat ta sa tanang, giuban sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo. Ikatulo, unsa ta? Mga balaan. Ikaw pa, Kristohanon. Karon, basta Kristohanon, okay na, pero atong panahon na, kanang kalanan, tinamay na. Kristohanon. Para sa ila, ka na nangalan, kuha na, despise na nangalan. Piling nagpasabot na sa usaman. Pag kinabuhi na ito nga tinamay. Sa normal na tayo, kauton ang mga Kristohanon, kauton ang Iglesianong kinabuhi, kaya kung di pa kauton, delikado na nabrad. Kasi ginata Kristohanon. Usahay mong kabalaka kung mo nagtamayon ta, no? Sa maling grupo, eh. Huwag mo'y pastor. Puro mo pastor. Huwag mo'y pinanser. Madalang kayo mga butang na ginatamay kalabot na to. Pero mauna na, unsa ta? Kristohanon ta. Mga taong tinamay. Panahon sa Ginoo, sa tawgon kay nana, ang katawag ana, katumang mga tao atong panahon, mga Imperyo Romano, ang mga Hudyo, basta tawag na ka sa, alay ka sa church in Jerusalem, Kristohanon dahi ka. Kasi pa-discourage mo ha, maubay nang i-designate unsa ta. Sa di kita mangita nga tubuyog ta sa mayo sa Digos. Anaon yun ta? Kay Kristohanon ta. Di ta mahaom. Di ta pwede mahaom ang ikalimutan. Tanang tao sa kalimutan ng anak yun. Pero ang church, okay na mga anak. Kasi ngayon, anong isulot pa mga boy. Pag pinapagsikat ka ng ngalan ng Church in Digos, Church in Bayong. Diba? Aron, mga lukong tangkanan. Mga matay tabrad. Aron, mapanhaw kong tangkanan. Amen. Unang sa ikatuwang mensahe yung saman, gingon sa tuwa. Mahimo man tang kongrad. Inaling klase ng mga tao. Tungod sa kay mga tao tanay walay katapusang kinabuhi. Pag may Kristohanon na tabrad, kay naanat ay walay katapusang kinabuhi. So,
ang walay katapusan kinabuhi, Brad? Ang walay katapusan kinabuhi mao ni ang Diyos mismo uban sa iyang kinaiya. Kung saan yung walay katapusan kinabuhi? Ang Diyos ni mismo. Iyang kinabuhi sa Diyos o ang iyang kinaiya. Dili niyo mabulag ang kinaiya sa kinabuhi. Sa mo ingon ta, mapriswanon ta, pinakadawat ta sa walay katapusan kinabuhi. Pwede po ta mo ingon, Kristohanon ta, kay ang Diyos na dawat nato uban sa iyang kinabuhi o iyang kinaiya. Ikaduha, ang walay katapusan kinabuhi mao ni ang tulo-usang Diyos mismo. Kamaoy istruktura sa Biblia. Gikan sa Genesis tayo sa pinadayag, wa na nag-ismutan niya ang tulo-usang Diyos. Mao nang outline sa Bible. Maski unsang chapter niya, unsang page, unsang bersikulo, gahiskot na sa tulo-usang Diyos. Kanang walay katapusang kinabuhi na nadawat nato mauna ang tulo-usang Diyos. Nga mao'y giskutan niya sa tibuok Biblia gikan sa Genesis paingon sa pinatay. Sa pa'y katulo, aspeto ano? Ha? Kalabot sa eternal life. Ha? Natago ng kinabuhi. Grabe, dagang kay gihimo ang Diyos. Di na siguro mahiyap sa mathematics ang nahimo sa Diyos. Ang ginalang sa Diyos, ang mga butang nga nahuman niya alang nato, ang mga nakampot niya alang nato. Pero kung kita pa to, ay sikat na kahit makahatag lang nga yung tag-merienda section, gusto nato ibuta itong alang. Amner, nakahatag tabi. Upan sa igsoon rito. Pero ang Diyos, daghang kay hindi mo alam nato, pero nagtago. Namatay alam nato, nagtago. Nabanhaw, isulod din nato, pero nagtago. Salamat sa Ginoo. Pero ay kung pagtago sa tigong. Hindi pagawas po ito para magtigong para atong saman. At magpayamatuod ta nga na sa kuwang walay katapusan kinabuhi, mauni ang Diyos na hangtod karon nagtago. Amen. Sa mo lang delikado na ng church nga ilado na kayo sa mayor, sa gobernador. Kasi di na ng church. Lain na ng Diyos. Kaya nga ito labang Diyos na maong walay katapusan kinabuhi, nagtago na barbad. Amen. Pero ay kung tago, kung magsangyaw na ta. Dapat kuskarong tang sangyaw. Pero ang kinaiya ba ni walay katapusan kinabuhi? Mao na ang Diyos na natago. Tagaw, siya nagpasigar po, kahit sa billions na yung may nahimo, nahuman alang nato, alang sa iglesia, pero wa siya nagpasundayan, nagtago lagi ako hangtod karon. Klaro ba son? Kita ninyo ang Diyos niya sa gawas? Okay. Kita lang na mahilig ka ng in Christ, t-shirt. Pwede pa lang sa pantalong, ibutan. Sakyanan. Pero akong Diyos, tago! Ngunit walay katapusan kinabuhi. This is the hidden God. Kinaiya din niya na magtago. Pero of course, sa tuwa, dayag sa din sa iglesia. Hindi naman ipadayag ang natago na Diyos. Tayo, kung di pa kita kasabot, unsa ta na magtotoo, pinagi sa pagtawag nato sa bagong tugon, itong upat na pinaugan, kinsa ta, tayo, katong walay katapusan kinabuhi, ngayon mo ini umol din nato, dihatagan na yung simbolo, unsa ta na mga magtotoo. Una, mga trigo ta sa kinabuhi. Gusto ba ang trigo ba? Makahatag o sliced bread sa mga tao.
Meaning, basta makontak sa matawang church, boom! Kataong ginagawa. Pero problema na kung may church life na nangagutom tanan. Di na wala siguro na trigo sa kinabuhi. So, kay mao gila siya ang simbolo gihatag sa church. Pero sa mga Katolik ba, no? Mga pare? Hindi nga. Grabe yung design sa trigo eh. Di ba? Pero ang church life, umusulod ta, it-anday mo, trigo sa kinabuhi. Brothers, trigo sa kinabuhi. Sisters, trigo sa kinabuhi. Una'y gihatag na symbol ini sa iglesia. Ang next pa, ano siya man? Di ba? Good seed. Maayo ka mga binhi! Insa gima, adtuan sa Kristohanon, adtuan sa church, ubog yun ba? Hybrid. Lahi ni na, di ba, mga hybrid? Saan kalainan sa natural breed ba, sa hybrid? Tingnan ka sa mga agriculturist, karang hybrid, pusog mo tumo. Musukol po sa tanang piste. Tawang ka tayo. Isti-pistihon na ganita sa tong silingan. Salamat, maayo tang dinhi! Kusog mo to mo, karon sa maski kung saong. Baha-baha, wala lang. Good seed, hybrid. So kanina mga symbol, ipakita ni sa ato kung satan ang mga magtutulong. Pero limitado itong oras mo, ambak na ko sa tuwang tumo. Manununod sa Diyos. Nagsugod na ang conclusion of the New Testament, pag-ingon sa tuwa sa atong status. Anong status, Brad? Meaning, insata sa atong gibarugan. Ano na yung status niyo, Brad? Ako ba may mga? Yuto! Saan yung status niyo, Brad? Huwag pa na minyo, sige pagpanita. Single. Status ba? Kung siya makakaroon? Ay mo kahintang karoon. Muna ngayon si Ricky Acosta din eh. Kung ato na ning tandugo ng status, ang una yung nigawa sa Biblia, mawag yun ang manununod. Anong believers? Anong mga heirs? Manununod. Huwag mo muna lipay, Brad. Hindi mo manununod ni Governor Lagas. Sagit naman na yung manunod niya. Pero ka na manununod ka sa Diyos. Heirs of God. Grabe na kayo, habog na kayo na status, Brad. Kanangayin mo yung ka. Isa mga Brad, Chief of Staff ni Marcos. Gerald Recto. Executive Secretary. Pero ka lang, yung ka, kinsa mo mo, Brad, yan sa Church Indicos. Manununod. Manununod sa Bayrunod. Magbuwa kayo na impact ba? Kapag musulod yun sa tuwang word, manununod! Manununod sa Diyos! Kalabutan alam ko ito no kabuta. May pawang ko na yung diskutan sa conclusion of the New Testament. Pero sa outline nato lain ng presentation niya. Pero sa conclusion of the New Testament, hindi mo nato ito mabasa. Napiluhan na ipagawas ko itong pila ka punto dito. No? Sa kalabot sa mga magtuto sa conclusion of the New Testament, tingnan natin ni Algin Gapon. Gikan sa message 98, payon sa message 188 sa conclusion of the New Testament. Nubinta na ka mensahe. Ang topic na ang mga magtotoo sa ilang status, designation, o symbols. Kanina itong mensahe karon, message 101 sa conclusion of the New Testament. Ang title, Heirs of God. Manununod sa Diyos. Ayun siya. Katungwa pa na luwas, atong designation lahi. Anak ta sa sons of disobedience, sons of God's wrath, sons of Gehenna. Pagulamun sa mga word ba?
sons of disobedience. Mga anak sa mga masuptilo, masupakod. Opposers ng tanan. Natuwa pala nakaluwas. And anak punta sa yawa. Unay tawag sa to, yawa. Unay correct ko, no? May masok ko sa to, ya. Anak. Pero karon din, ha? Anak naman ito sa Diyos. Kaya ito ba? Muna ito ang status ng atong designation. Sons of the devil. Sons of God's wrath. Sons of disobedience. Sons of condemnation. Sons of Gehenna. Wala ko sa ng Gehenna? Lugar na dito sa Jerusalem na muna ba na siyang bali ba? Anang hugaw dito labay. Iro nga naligsan, labay. Taong gisalvage, labay. Tanang sertiktan sa Jerusalem, dito paingon. Imagine niyo sa kahugaw ng lugar. Ang tawag nila ito, Gehenum. Kamot siguro sa mga Romans, isod siguro sila pronouns, Gehenum. Yung nakas para sa'yo, Gehenna! Walang gwapo na paminahon, Gehenna subdivision. Pero basurahan subdivision na ito. Or usap ni sa designation nato, pero salamat sa Ginoo. Naluwas na! Ay, wala kang mga magtotoo. Ang una na itong natawad mo na ito. Wala'y katapusang kinabuhi. Ikadua, kita mo malambit sa Diyos mong kinaiya. Partakers of the divine nature. Di lang na ba umalambit sa kinabuhi sa Ginoo? Kanay partakers, dito ba yung word na partakers, the divine nature. Nagpasabot niya nga, participants! Wala na ni gidawat ni mong kinabuhi or gidawat ni mong Diyos mong kinaya uban sa Diyos mong kinabuhi. Dili na ang word na gigamit na receivers of the divine nature. Ang gigamit, partakers! Muna ba kalawad doon sa Lord's table, Ter? Receiver lang ba sa Lord's table? Yung partakers na brad? At kumita sa tip. Participate ba? So mga umalambit pa sa Diyos nung kinaiya. Tawad na itong Diyos nung kinabuhi, umalambit pa sa Diyos nung kinaiya, mauna ang ikatulungan. Manononod pa sa Diyos. Ano yung word na manununod? Yung si Ricky Costa, may kalabutan na sa practical, adlaw-adlaw na ito na pagkinabuhi. Kaya ang gitarget ani ang pagtubo nato sa kinabuhi. So muna siya ang keyword sa itong mensahe. Tubo sa kinabuhi. Alam mo yung Kristoano, pag kinabuhi, kawan imong nataran. Kawan sa mga nakawag inom. Para mo tubo sa kinabuhi. Sa kaning word ng manununod, particularly na word that, si Paul lang ang gagamit ani. Diba? Yun siya sa tulog ka versing gihatag kalamutan niya. Yun siya. Dili na mo mga ulikon, Galacia. 4:7, brad. Dili na mo mga ulikon. You are no longer slaves, but son. O muna yung nagbat. Di na mo mga ulikon. Apan mga anak. Kay anak man mo, manununod sa mo pinaagi sa Diyos. You are no longer slaves, but sons. And as sons, heirs of God. Heirs through God. Ano itong word na true God? Hiniwatan ng limbaso ka naman. Pinaagi niya, himuon ang mga manununod. Siya may bahala ka. Mula ang Galacia, kanang kapituluha, nag-iskot siya kalabot sa kanang word na true God, na himutang mga manununod pinaagi sa Diyos. Ayan na nag-lito ni Pablo, nagsulti na sa daan. Insa nila Diyos, ang Diyos mo ang nagpadala sa iyang anak. Aron luwasunta, tubsunta, pinaagi sa iyang katubsanan. The Son accomplishing redemption, sa verse 4.
May pagkabot sa verse 6, niingon siya, niabot ang Espiritu, aron i-aplikar ang pagkaanak. Muna yung meaning atong heirs through God. Humana ang pagpadala sa iyang anak, aron tubson pang tanan. And human pagitubos, ipadala po niya ang Espiritu, aron i-aplikar ang pagkaanak. Mauna yung muhimo nato na manununod. Mauna yung konsepto ni Pablo. Dili na mo mga ulipon. Ang buot niya ipasabot ito, ayaw na po sige, balik niya sa mga kasubuan. Okay, di banatan mo ni Pablo itong mga Judaizers. Mga Judaizers, mga tao na yung nagpuput yun sa Malaon, kaya ni Arto sa kaignisyanan sa probinsya sa Galacia, sigig sangyaw kalabot sa Malaon. Mga giingnan niya mga Galacia, nagabuang na mo! Paraon sa pamanay di anak mo sa Diyos. Kung mabalik man na mo sa pagkaulipon. Mga giingan niya, di na mo ulipon! Mga anak na mo! Pinaagi sa Diyos. Kaya ikaduang versikulo yata ni Pablo sa Romans. Ingon siya dito, kamo mga bata, children of God, mga bata mo sa Diyos, apan manununod sa Diyos o masika manununod uban ni Kristo. Sa inyo niya, diba? Nagpasabot to na Carmelo kanina, sa to, sons, anak, baby, bata naman yun. Mga bata mo, children, but you're also heirs of God. Then yun siya dito, joint heirs with Christ. Pero na-condition din ito. Ingon siya din nga, kung mag-antos mo uban niya. Kinsa niya din katotong pauban ba na manununod po si Kristo ba? Ngayon mo matag joint heirs of Christ. Pero gidungangan ni Pablo ang kondisyon. Naray kondisyon narin. Ingon siya, kung mag-antos mo uban niya, himayaon sa mo diha uban niya. Nanay kondisyon. Sa Romans, ginanta, basta mo tawagan sa kanan sa Ginoo, mutuo ta nga gitubos ta sa Ginoo, wala, bata na ta sa Diyos, children of God. Tama ba? Right? Kinsay masangyawan, mutuo sa Diyos, mutawag sa kanan sa Ginoo, nagpabaptize, anak na sa Diyos. Sold na ta, anak na ta sa Diyos. Pero kanang manununod, klaro na. Anak, mga bata mo sa Diyos, o manununod sa, kung mag-antos mo, uban niya, himayaon sa mo, uban niya. Nana ang kondisyon. Ano ni Luwa ni Rigil, apostale. Kanibitang mag-antoster. Hindi na pag kita gusto mamina mali. Hindi nyo niwirikin na pagdumupunta sa krus. Sa tubad pa nang nakaulang. Ika'y taganana na ng mensahe. Ang gusto nato na mensahe, katungkuan ta sa katulong langit. Kuha na ta sa digos, kuha na. Lupad na ta. Sa atong mansyon. May labing kayo na mensahe. Pero kareali si Pablo, i-remind tang tanan. Tinuod, mga anak, mga bata mo sa Diyos. Pero ang tumong sa Diyos, himuon mong mga anak sa Diyos. Labaw pa yun sa anak, kinahanglan mong mahimong manununod. Mao na yung atong luwa na rin. Mao na yung tulo ka importanteng pulo. Anak! Bata. Mga bata sa Diyos. Kadua, anak sa Diyos. Ikatulo, manununod sa Diyos. Kasi diferensya ng tulo.
Klaro kayo. Kung bata ka, so may kinangan, Brad. Unino. Unino. 50 katuig na ka sa church life. Unino. Ayaw yun undang. Patay kita. Asking pag di nakakikita, uninong yapon. Ewan ka ba bata. Pero basta, kinsay mo kaon, mahimog yun ang anak. Children become sons. Sige lagi pagkaon, sige lagi pagtugtigog. Mga matay na natong mga baboy. Mga is. Ikalbo na natong ginisa. Ay, good, undan yun. Kaya mo may giingon din eh. Mausap ka sa iyong pag-antos sa atong fellow joint heirs. Kapadayon yun ba? No retreat, no surrender! Anto na mahimo tang anak! Pero din eh, di pala yung sakto ba? Sons, ang Ginoo sa pagtawag niya nato as iglesia din eh sa Higos, gusto niya ang manununod sa Diyos. Kanot ka, mo na ni maigsuko na nga, iuban na yun sa Ginoo sa iyang pag-antos, ngadto sa paghimaya sa Diyos. Mo na ni mga manununod sa Diyos. Mo ni atong lugan karon. Lingkod tare, ay niyo na, bata pa mo, ay po niyo na ako, anak na ba mo? Pero atong unahon, manununod pa ako. Kaya ang manununod, na may qualification, Brad. Particular kayo na word na gigamit ni Pablo. Kaya sa iyang unahuna ba, sa balaod sa Roman Empire, kaning heirs, nagpasabot ni nga maturity ba? Kaning maturity nimo, pagkahampong nimo, sa usa ka hugna, certain stage, kaning mature na ka, nga pwede na kahatagan sa kabutangan sa Diyos. Pwede na kabutangan sa Diyos. Sa pamatigayon sa Diyos. Sa negosyo sa Diyos. Sa corporation sa Ginoo. Kaysa sa Roman Empire, anak ka sa usa ka as kay Grango, naman po sila yung mga Senate plan. Diba? Sila yung mga publicans, ano ng congressman nato karon. Kung napo sila yung senator. Mga anak-anak, dato man na dito sa Rome, tagkar kayo mga pamatigayon, rin bata pa ka. Pagka nagkag-allowance ba? Hindi mo silang ilang last will. Inabitras, kay Squila pa, si Brother Abner, ang ihatag ana, balon lang na 10 pesos. Na inihatod na sa kabayo, dito sa akong gihire na mga tutor. Mo lang to i-release na pundo sa imo ha. 10 pesos. Ay, siguro ba? Gamay pa man ka. Hindi pa man yung requirement. Eh, pagka-high school na nimo, lahi na po, i-release na po to. Ano po dito sa last will nga, oy, high school naman yung anak. Release na ng cellphone na. Hili na itong touchscreen. Ipad lang. Ipad lang. Kay high school pa. Eh, sa pagka-college nimo, release na po, lahi na po klase na po doon. Dako-dako na. Anton mo graduate ka, makapasal ka sa imong profession, dito na kahimoong heir sa imong amahan. Kita ninyong process ba? So karon, tahatagan patag 10 pesos sa Ginoo. Ano man? Kaya nauban sa tuwa, hatagan na tag cellphone, touchscreen, Brad! Asa man ka? Kanina pa man may kahulat na di para sa meeting. Amen! Amen pa! Amen! Amen! Sugod na, sighatag sa imo. Anto di mo ng district in charge, Brad.
Anthony mo, naging pangansiyano. Ginoong Isus. Eres na yung ganang manununod na may capacity sa mapasan sa responsibility sa church life. Pero kung bago pa kang naluwas, nanimuotay kang ansyano, Ginoong Isus. Pasige baligyan ni mo atong tiguman. Kaya atong ban, ipang-hire ni mo sa turista ang ban. Na-pick up ni sa ter. Ang pag-abanti na pinadayagan. Anak, at bata, anak, manunod. Kung na iluwan ani ni Ricky Acosta. Mga igsoon, may kalabutan kini sa pagtubo sa kinabuhi. Kung na ikaduhang punto, ingon siya. Ay ikaduhang punto ani Brad. Katong sa Titus na siya. Ingon siya. Heirs also according to the promise. So may pupunta ni. Sa Galatia kaya po ni Brad. Di ba si Abraham, di ba sa Genesis, iinawin siya sa Diyos. Di ba? Sa tanawa, tanawa. Ang mga bitoon, tanawa ang balas. Kaya tagnago ni tanan siya, mainana ang imo. Pero si Abraham kay baog. Delayed reaction. Yang sperm bank niya na ayaw ka ng mature na igulang na siya. So usa lang yun na ligabas. Imbes pariya sa bituon, ang puti pa sa mutato sa ni Jehovah nga matagan ka mo ka na kung anak maski bayot, bayoton. Luya ang imo. Igulang naman siya, anak. Pero salamat sa Ginoo kay lalaki man. Isa anak ni Abraham. Si Isaac. Mula ito'y dimain sa Ginoo. Ikaw nimo, pagpalugwa ko o mga manununod. The promised heir, ang giminday nato si Kristo. Sa linya dahil ni Abraham, sa linya ni Isaac, sa linya ni Jacob, ang mga patriarch mo gawas ng Ginoo. Kaya yun siya, mauni ang akong saan na may panalangin. Amen. This is the promised blessing. Kaya kanina, di kutlo balik ni Pablo dito sa mga Galatian. Ang buang na sa balaod, ibalik na utak. Saman mo, ulipon na po mo sa balaod. Wa mo kabalo, nga di na mo ulipon, mga anak na mo sa Diyos. Di lang anak, hibuon mo, manununod. Ay mga anak mo sa saan na may panalangin. Amen. Ang giminday ato, pagpamulong ni Pablo ato, karon na sa atong panahon din sa church life, niabot na ang katumanan aning panalangin. Kaning saan na may panalangin. Dagang mag-saan, di ba Brad? Dagang promise. Huwag makita ka Brad. Asa? Ito sa Desano. Pero naisahan naman. Blessing. Brad, kita na umma, Brad. Asa? Ito sa Pizza Hut. Ako'y bahala. Pagkatong maayon ang promise. Blessing, Brad. Ako'y magdawad sa iyang saan. Maon siya'y bahala. Maunay na blessing ang yatag ng Abraham. Amen. Blessing with a promise. Amen. Gitawag pa sa Ginoo, gihimot ang mga bata sa Diyos, gihimot ang anak sa Diyos, pinaagi ni promise with a blessing. Karon ang Ginoo gihatag din nato. Siya ang nituman ani na saan, siya po ang panalangin ani na saan. Ang Espiritu, ang Ginoo, ituman ang katutsanan nato, na imong Espiritu, natagatag kinabuhi siya pagkabanaw, isulod na nato! Dahil mong panalangin nato! Mga maskigwa tayo sunan, tawag na, oh, Ginoong Jesus! Salamat sa Panginoon. At least nagpandog na ito. Panalangin! Papatay sunan, di pa tapos tawag. Mga
Lain yung tawag na lang yun, Brad. Pagpas mo man, at least nakatawag. So the promised blessing. Kaning heirs na ito, pag kayo mong manununod, may kalabutan nga ito, gisaan na may panalangin. Ikatulo, kaning pagkahimo na itong mananaw, manununod, itawag ka aron may mong manununod, may kalabutan po ni sa paglaom sa walay katapusang kinabuhi. The hope of eternal life. Gingon dito sa Titus. Itawag mo ang imong mga manununod aron maangkon ning paglaom sa walay katapusang kinabuhi. Brad, lauman pa nato ng walay katapusang kinabuhi. Dugay naman ko din sa Church Indicos, nadawat naman ako ng walay katapusang kinabuhi. Anong lauman pa na, Brad? Dahil niya ang isultiyari ni Pablo kang Titus, nag-iingon niya din karon, nadawat na nato. Ipaimusla na nato ning walay katapusang kinabuhi. Uban sa Diyos nung kinahiya, dinhi karon sa atong panahon, Brad. 2026, July 25. Gikan paghahapon. Sige na tagpahimulo sa ating walay katapusang kinabuhi. Pero ang giminare, the hope of eternal life. Kagiandam-alang sa manununod. Lain nga hugna sa pagpahimulos. O nang gitawag sa Matthew nga pitong dato, Brad, ningon siya. Ginoo, tanan ang gisulat sa panahon. Tumalan ako na ningon ang Ginoo dayon, dato man ka. Baligyan ang tanan. Saan ito sa dato? Baligyan na ako kung pulo kawingban. Hindi nga, uli. Pero ang point dito sa Ginoo, so that you inherit eternal life. Amen. Aron mahimo kang manununod sa walay katapusang kinabuhi. Amen. Ang gimintay sa Ginoo ang umalabot na ganti nato sa panahon sa gingharian. Amen. Karon na-enjoy na ta sa eternal life. Kung ginoon ako kanina, mastig wise sultan, pero salamat Ginoo. Salamat sa luto. May na luto na ba? Salamat sa bugas. May mga patay gasol. At least kahit na. Pero ipaimusla na. Pero ang giminari, Brad, ang atong ganti ba? Nga mga mismo ang kinabuhin mo lang katapusan na karon pa lang gitilawan na nato. Kita nga nag-antos uban sa masigkang manununod nato. Amen. Kung itay nahot, ipinalaman ka mga igsoon, kita, Ginoong Jesus, sige na tag-antos, pero nagpahipulos. So walay katapusan kinabuhi karon. Ingon ang si Brother Lee, ang giminaning inherit eternal life, mapanunod nimo laing hugna na sa pagpahimulos, brad. Kanang walay katapusan kinabuhi na gipaimusla nato karon sa iglesia sa Digos, sa umalabot na gingharian, dalon ta sa mas habog, mas dato na pagpahimulos sa walay katapusang kinabuhi. Kung ito'y meaning ato, imong mapanunod ang walay katapusang kinabuhi. May son, kung sa pila to ka punto? Ulo no? Kalabot sa pagkaimong manununod, mo antos yun ta uban sa ato ang Ginoo. Amen. Ingon pa si Brother Lee, ang tinuod na pagtubo, pinaagi ragyod sa pag-antos. Yes. Kay sa pag-antos, mauna ang pagpakatawo sa grasya.
Yung tagrasya, napimuskan ako ang Ginoo. Kay daghang kayo kung deposito sa bangko. Gato kayo ko. Di na grasya. Ang tinuod na grasya katong disgrasya gyud. Puro tinukuan sa bangko, nakuwat ka ng scam-scam. Gusto mo ka ngayong bilyonaryo, nagkasakit ka, wag kay pangbayad deposit sa ospital. Bisita ka sa mga igsoon sa Digos, kana mo'y grasya! Pagbisita sa grasya, the visitation of the incarnated grace. Maunay makapatubo sa tuwan. Maunay giminari. Kahimo mong manununod, kamo na malambit sa pag-antos. Sama daw na atong pagsabot bitaw sa pinig. I-mention mo na rin eh. Di kaya posta ka itong seed bitaw. Ang kanong kumusulti pa daw itong binhe. Yung man ito nga. Alam niya nga lang, kaya kay nanako niya sa lamisa. Ano yung pamungkong isok din sa yuta? Ngintip na niyari. Init pa. Pagkapang limigas, mamaak. Musulti pa lang kung hindi, musulti to sa tuwa. Pero pag pisog, pag pugas sa yuta, may tabo, sa binhe. Tungod sa pressure sa yuta, may muulan pa yun, samot na po ito kapugat ng yuta, ito sa tubig. May wala itong bini, agoy! Wag na yun! Para binbanoy, purdoy man. Karon sakit pag yun, wag pag ipang-deposit, wag pag magpahulam. Grasya. Itong tubo, di ba? Mag-buak na ang shelter. Yan ang real na growth rate. Kung nakakapato nito, ato na buwak, growth. Sa pressure na yun. Buwak na nila itong kabhang rate. Sprouting ay pagtikip. Mga na ay kahulag sa tuwa. Wala gini katawo. Pero suffering, bigyan ko sa suffering. Iyon pa siya. Kada sa video ba? Kada igsoon ni Tindog sa sharing niyo na. Kada usan sa tuwa naglingkod ani. Atay gisagubang na suffering. Gikan sa tuwang appliances na gikutang. Gikan sa itong mga anak, imbis ni pa eskwela, nagbulakbol. Imbis sa itong negosyo, nagitagan na itong kwarta sa itong kisalikan. Suffering. Pagantos. Ginoong Jesus. Kung yung meaning atong sidra, nagibuwak yun. Kung makasulti pala ito siya, pero salamat sa Ginoo sa pagbuwak isa siya, boom! Real growth. Ngayon, umana itong mensahe. Pero makadasig ka itong hope of eternal life. Diba? Hope of eternal life! Karong galaong mata! Kagakitang gilauman at butang karon, Brad, na may gilauman o? Ay, ato dahil may pagtanong, kana dahil baboy at gibuhi, wala dahil kapaglaong. Palit pala nga ito ng baboy, kanmi, wagin na yun. Ginoo, mga anak mo kanig, dusi ka mo! Injection yun! Injection yun! Ito na yung paglaong. Para po mga, di ba? Mga young people, galaong po na nga. No, ay guwapa sa church life. Guwapa, manulunda, may gugma sa Ginoo. Ba? Right? Mga sister po na, no, kay brother na guwapo. Gusto kayong espiritu. Murag ansya noon yung forma. Ba? Paglao, maning kinabuhian.
Mas kaya itong kinabuhi, o man yung paglaom. Magkatikulan ka, gilauman yung mga Mercury, Rowan Pharmacy. Pharmacy na eh. May gilauman din mo. Ang human life pa, wala tayong gilauman. Alay, pila ka panahon na, gilauman. Graduate na itong anak. Grabe. Itulado na akong anak. Pagkasunod si mana, nanay mamalae. Mamalae, gising-gisip. Hindi kami sa church ng Bansalan. Suwa! Antos na punta ni. Imbis makatabang na utan. Wala na yung yapon sa human life nato ba? Pero din the hope of eternal life. Wala na yung pinakalabaw pagkapaglaog. Ang walay katapusan kinabuhi. Nagkaroon pa lang mo ng ginapahiduskan. At so malabot na panahon sa gingarian, mas labaw pa na pagpahimulos. Hangtod sa walay katapusan panahon. Mao niya hope of eternal life. Naka-attach ni sa tuwang pagkahimong manunod. Dalay ko ng Ginoo. Uban pa yun sa promise with the blessing. Karoon pa lang. Nagpahimulos na ka sa malangkubon sa tanan ng Kristo. Ang Espiritu madagdaya, walay limitation. Ang enjoyment nato sa Espiritu. Kalabatan. Ginoong Isus, undang ng tubig, wata kabayan. Grasya! Di ba, Brad? Isakay kang motor, kahulan ka, walay katabuhan ka kabayan, namilimot ka. Barguna ng motor. Grasya! Walang kumon sa tanan ng Spirit. Atay turmoil sa church life. Praise the Lord! Only ang promised blessing. Saan na may panalangin. Only giandam sa Ginoo sa tanang manununod. Ang paglaom sa walay katapusan kinabuhi, ang saan na may panalangin, tanani. Maigsoon, salamat sa Ginoo. Ginoon makailatakin sa takaron ng mga magtotoo. Sa ngalan, tinawgan sa tuwa mo naman. Simbolo na gihatag sa tuwa, karon ang atong pagkabutang, atong status. Sa atong status karon, kung anak ta, kinahanglan ta mahimong akong bata pa ta sa Dios, kinahanglan ta mahimong anak sa Dios. Eh kung anak ta sa Dios karon, kinahanglan ta mahimong manununod. O na itong baruganan karon sa Ginoo, ta kabalo kung asa ta ni nga category. Pero mga igsoon, magpadayon ta. Amen. Manubo ta. Ganina suffering. Ang conclusion ani pagtubo! Amen. Pagtubo! Nganto sa pagkahanto. Sa normal ha. Kasi kung yung mga Yusuf Alarnay, pagtubo. Muli ko karon sa kong kwarto, kung si Daniel, si Radaan, pasahaw na akong Biblia. Hangtod sunod simana. Dili na, abnormal na. Ubo lagon. Anto tagtigon karon. Kaon taglitsyon. Pag-uli. Walang litsyon pa doy. Normal lagon. May lapis, di mga haon po ta. Pagkaon na itong litsyon, inong tag-maintenance na ito. Normal. Nagtubo, durian. Nagtubo, pero normal, right? Kaya mo ang simang ka, normal na kayo. Maigsoon sa itong lugar. Mahimong ka manununod. Pinaagi sa? Di na lang sa piling, kalimtin niya. Tubo! Tubo! Nagto si pagka. Maigsoon, magamputan doon.